Ang pangwakas na layunin ng sining ng pakikidigma ay hindi paggamit ng mga ito. Gawin mo lang ang mga bagay na may pakinabang. Pansinin ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Ang iyong laban ay depende sa iyong pag-iensayo. Magpakamaliit ka sa iyong sarili at mag-isip ng malalim sa mundo. Huwag manghinayang sa mga nagawa mo. Pag-aralan ng diskarte sa mga taon at makamit ang espiritu ng mandirigma. Huwag ipakita sa kalaban ang iyong espiritu. Upang maging kalaban ay kailangan mong pag-aralan ang kalaban. Ang mahalaga sa diskarte ay pigilan ang kapaki-pakinabang na aksyon ng kalaban, ngunit hayaan ang kanyang walang pakinabang na aksyon. Kailangan mong maunawaan na may higit sa isang paraan papunta sa tuktok ng bundok. Kung nais mong kontrolin ng iba, kailangan mong unang kontrolin ang iyong sarili. Igalang ang Buddha at mga Diyos nang hindi umaasa sa kanilang tulong. Huwag hanapin ang kasiyahan para lamang sa kasiyahan. Mahirap maunawaan ang tunay na daan sa pamamagitan lamang ng pag-iensayo ng pagsasamantala. Sinabi na tinatawag na espiritu ng panahon ay isang bagay na hindi na maaaring bumalik. Ang tunay na agham ng sining na pakikidigma ay ang pagsasanay sa kanila sa paraang maging kapaki-pakinabang ito anumang oras at turuan sila sa paraang maging kapaki-pakinabang sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, huwag magkaroon ng paborito. Kung alam mo ang landas ng malawakan, makikita mo ito sa lahat ng bagay. Huwag mong hanapin ang pagtahak sa yapak ng mga marurunong. Hanapin mo ang kanilang pinaghahanap. Huwag matulog sa ilalim ng bubong. Maaaring iwanan mo ang iyong katawan, ngunit kailangan mong pangalagaan ang iyong dangal. Pahalatain ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Sa laban, kung pumikit ang iyong kalaban, ikaw ay nanalo na. Huwag kang magkaroon ng espesyal na pagmamahal sa partikular na sandata o ano paman sa bagay na yon. Upang malaman ng 10,000 bagay, alamin mo ng mabuti ang isa.